tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Sa pinakabagong programang tatalakay sa lagay ng transportasyon sa sektor ng aviation, maritime, road at railways. Latest updates sa mga infrastructure projects. Ating aalamin mga issue ng commuter. Ating bibigyang pansin. Hatid sa inyo ng Department of Transportation dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Tara, sama na, sakay na! Magandang hapon po. Wednesday na naman, ito na naman ang ating programang Sakay Na ng Department of Transportation. Ito po si Kag Johnny Gesmundo. Wala ho akong guest eh. Meron sana kaming sa rails, di ba? Pagkatapos, naging mainit kasi yung Joint Memorandum Circular para sa cashless contactless ating mga expressways, pero naging busy rin itong mga heads ng mga ahensya. Una ay ang ang PNR at saka ang TRB. Anyway, nakapila naman yung mga yan. Susunod yata natin ay ang Maritime Industry Authority o Marina. Yan ang nakapila para maging guest natin. Okay. So ngayon, dahil marami akong gustong ibigay, pero yung ating mga regular segments ay nandiyan pa rin. So mamaya ay maririnig natin si JC at ang kanyang ulat ng lansangan. At meron tayong fun facts tungkol sa kalsada. Yan ang ibibigay na fun facts mamaya. Pero sa araw na ito, sana magkasya yung aking magbibigay ulat ako sa iba't ibang mga proyekto ng Department of Transportation sa 4 na larangan o sektor. Ito ang sektor ng aviation, ng maritime, ng railway at ng roads. So, pangilan
na ba to? Sana nakikinig dyan sa DOTR comms ang ating mga masugid na taga-subaybay. Yan ang mga naging hindi lang pala, kundi kaya nabuo itong programa namin sa pamamagitan ni Station Manager Alan at ni Director Dindo Amparo. Maraming salamat at ako'y nagkaroon ng programa dito sa Radyo Pilipinas. Okay, ngayon puntahan natin because alam niyo naman there is ngayon ang meron ngayong yung transition to the new leadership of DOTR at gusto kong magkaroon ng parang anong tawag doon? Annual report. Hindi naman annual report. Exit report. Ito si Secretary Jimmy Bautista. At siyempre, nasa itaas ng listahan na yan ay ang pagsasapribado ng NAIA, ang pinakamalaking naging proyekto sa kanyang panunungkulan. Alam niyo kung nasaan ngayon? I think ngayong oras na ito ay alas 7 ng umaga sa London. At in a few hours, ewan ko kung tanghali yun o afternoon, ay bibigyan parangal si Secretary Bautista dahil dito sa proyektong privatization ng NAIA. Alam niyo kung bakit ito ang nasa itaas ng listahan? Ang PPP, Public-Private Partnership ng pagsasapribado ng NAIA ay bakit pinakamaganda? Dahil tumagal ng 3 dekada at 6 na administrasyon bago natuloy ito. Mula noong naaprubahan ng NEDA at hanggang mapirmahan yung concession agreement. So alam natin kung sino naman yung nanalo sa bidding, kung sino yung ngayon humahawak. Yan ang consortium ng San Miguel Corporation. At marami nang mga pangyayari dyan sa NAIA. Ang bilis ng mga pangyayari, no? Yan yung sinasabi ni Secretary Bautista na pagka sa pribado kasi mabilis ang galaw. Napakaraming complex procedures, protocols pagka sa gobyerno. Pero yung kanyang strategy ay humingi ng tulong dito sa private sector kung saan si Secretary Bautista nang galing. Halos yung buong professional life niya ay galing siya sa private sector at nakita niya kung paano gumalaw ang ating mga private companies. So noong September 14, pinirmahan ng Manila International Airport Authority o MIA at ng DOTR ang concession agreement dito sa New NAIA Infrastructure Corporation, New NAIA o NNIC. So paano ang naging resulta ng lahat ng ito? So nakita natin na mula sa paradahan hanggang sa maluwag na pagdadaloy ng mga sasakyan sa departure area, sa arrival area, maraming pagbabagong nangyari at ikinatuwa naman ng mga mananakay natin. So hindi lang yung convenience ng ating mga pasahero, kundi yung operational efficiency. Ano ibig sabihin nun? So ginagawa ng paraan ng New NAIA Infrastructure Corporation na mapadami pa ang mga eroplanong pwedeng lumipad at lumapag. Ito yung aircraft movement sa pamamagitan ng technology. Naikwento ko na ito noon na sinasabi nga ni Secretary Bautista na nakita niya sa ibang bansa na po pwede ito kahit na ang ating NAIA ay merong 2 nagki-criss-cross na runway. Okay? Punta na tayo sa ikalawang proyekto. Ito yung LRT1 Cavite Extension Project. Noong November 16 naman namin yan pinasinayahan at nandun nga mismo si President Bongbong Marcos. So 5 bagong istasyon ang aming binuksan mula sa Baclaran patungo sa Dr. Santos Station sa Sucat. At diyan yung 5 mga
saan na ba to? Redemptorist, Asiana, Mia Road, PITX, Ninoy Aquino Avenue at saka Dr. Santos o formerly Sukat Avenue. So 80,000 daw, 80,000 na pasahero ang naidagdag. Hindi yun yung sumasakay mula dun sa FPJ station, kundi dagdag lang mula Baclaran hanggang Sukat ay 80,000 na pasahero kada araw ang naidagdag dyan sa pag-extend ng LRT1. Okay? Marami pa tayong idadagdag dyan sa listahan na yan. Nandiyan ang siyempre the crown jewel of the mass transit of Metro Manila, kauna-unahang subway ng bansa, Metro Manila Subway Project, MMSP. So noong recently, parang if I remember right, masama pa nga ang pakiramdam ko noon dahil kailangan pasinayahan namin yung pag-andar ng isang tunnel boring machine dito sa Camp Aguinaldo Station. So this brings us to 10 na yung tunnel boring machines na umaandar mula Valenzuela patungo yan sa FTI. 8 lungsod at ito ay may habang 33 kilometers. Pagka natapos na ito, mula Valenzuela hanggang Pasay, 45 minutes na lang po. At alam niyo kung ilan ang kasyang isakay? Ang kasyang sumakay sa lahat ng bagon ng subway ay aabot ng 250,000 pasahero. Yan ang dami niyan. Ang inaabangan nila is, teka muna, ang daming hukay-hukay Matatapos na ba yan? Kailan niya matatapos? Ganun na ba ang progress niyan? Ang progress po overall, yung paghuhukay lang, paghuhukay. Hindi natin yung sasabihin yung may mga feasibility study, yung mga pag-alis ng mga informal settlers, yung right of way, etc. Hindi na natin bibilangin yung paghuhukay lang. It's at 18.24 as of December 2024. So abangan natin yan. Subaybayan nyo po yung paghuhukay ng subway dito sa buong kahabaan across Metro Manila. Susunod na pinakamalaki, itong ika-4 is itong NSCR, North-South Commuter Railway. Meron itong habang 147. Alam nyo, ang dapat nating subaybayan dito, as of October 2024, mula Tutuban hanggang Malolos, 45% na po ang natapos. Mula Malolos papuntang Clark, 51% na po. At mula Manila patungo ng Calamba, dito sa Alabang yan, patungo ng Calamba, maliit pa lang, 9.23%. Okay? So, mula Clark hanggang Laguna, less than 2 hours na lang. At ang mga pasahero nito ay aabot ng 800,000 kada araw. Yan ang ridership. Okay, 3:15 na po ang oras at kailangan na ho nating mag-station break at commercial break. Gandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan.
Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. To ensure that the reclamation works in Philippines will be done the right way as based on international standards. Noong sinimula ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang reclamation project sa bansa, mas lumawak ang mga coastlines. Nagkaroon din tayo ng mga infrastruktura na hanggang sa kasalukuyan na pakikinabangan ng taong bayan, gaya ng Cultural Center of the Philippines o CCP. Ito ang inspirasyon ng ating Pangulo, katuwang ang Philippine Reclamation Authority. At present values, hundreds of billions of pesos na po yan. But if we work hard on it, in 3 years, it can be in trillions of pesos po. This will definitely spur growth of tourism and of course, more livelihood for our people. Naging masusi ang pagpaplano at pag-aaproba ng proyekto ng PRA. Bukod sa tumugon sila sa mga maaapektuhan, inaral din nila kung paano magkakaroon ng benepisyo ang parehong gobyerno, kapaligiran at tao. It's a holistic approach po in trying to solve so many problems with one solution po. Marami pong proyekto kaming ganyan. Patuloy natin pagsisikapan na marami pa tayong may aahon mula sa kahirapan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ay sagana sa yamang tubig at sa ilalim ng lideratura ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay lalong isusulong ang potensyal ng industriya ng ating karagatan. I believe that it is time for us to make the maritime industry once again a top priority. We were able to launch the vessel traffic management system. This is a technology wherein we can facilitate the efficient movement of ships in and out of the Subic Bay Freeport Zone. This is a 230 million port-related project. We are thankful to the national government for allowing us to utilize this budget to improve our vessel traffic management system. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang hubugin ang bagong henerasyon bilang mapanuring nag-iisip. Ito ang dedikasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kabataang Pilipino. Sa bagong Pilipinas, una ang kabataan dahil prioridad ang kanilang kinabukasan. Ito ay pinagtibay ng National Museum of the Philippines at Clark Development Corporation nang kanilang simulan ang proyektong Clark National Museum. Ibinahagi ni Joshua, isang college student, ang tulong na maibibigay nito sa kanya. Kahit po siya kung may research paper po kami as a student, meron po kami mga subjects na like philosophy po na nag-i-indulge po sa history ng Pilipinas, and I think makaka-help po siya if we have actual museums na pwede po namin magbisita. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa halip na maaabala pa kayo sa mahabang pila at magulong proseso, bubungad na sa inyo ang ayos at mabilis na sistema upang makuha ninyo ang serbisyo, benepisyo at programa ng ating pamahalaan. Walang hassle at convenient. Yan ang talagang hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pakikipagtransaksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. At ganito na nga ang hatid ng One-Stop Processing Center ng Clark Development Corporation. Ayon kay Jeremiah Sullivan, manggagawa mula sa National Bureau of Investigation, halos hindi na lang sa loob ng Clark yung kinikater namin. Yung iba from Mabalacat, Tarlac, tapos yung iba pang malalapit na bayan dito sa Angeles. Dagdag naman ni Janina Aguas ng Pag-ibig Fund. Mas mapapabilis yung ating mga proseso na hindi na kailangan maghirap ng mga tao sa pagpila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Matagumpay na nilagdaan ang Pilipinas sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Amerika ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. We reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. Sa tulong ng GSOMIA, mapaiigting pa ang palitan ng classified at real-time na impormasyon tungo sa mas matatag na rehiyon.
Maraming Pilipino na ang natulungan ng programang tupad ng Department of Labor and Employment. Isa na riyan si Nanay Alicia mula sa Bicol. Pilit nilang pinagkakasya ng pamilya nila ang sahod sa pamamasada ng tricycle ng mister niya. Ay salamat naman nakasali ako dito sa tupad. Matagal ko na yung inaasam-asam para makatulong naman sa amin, pangangailangan ng mga anak ko. Ang tupad ay isa lamang sa mga programang sinusuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos na mananatiling kaagapay ng nangangailangan na Pilipino. Sa ilalim naman ng tulong panghanap buhay para sa disadvantaged displaced workers o yung tinatawag na tupad programa ng DOLE, patuloy tayong magbibigay ng tulong sa mga benepisyaryo. Layunin nito na magbigay ng pansamantalang kabuhayan para sa mga nawalan ng trabaho at mga nasa laylayan ng lipunan. Seryoso ang epekto ng iodine deficiency. Nagdudulot ito ng hypothyroidism o goiter. Pwedeng makunan ang mga buntis at pwedeng makaapekto sa mental development ng sanggol. Kaya ang DOST-FNRI naglunsad ng Tubig Talino, ang iodine-fortified drinking water na kayang punuan ang 33% ng pang-araw-araw na iodine requirement ng ating katawan. Labanan ng iodine deficiency kasama ang DOST-FNRI. Ugaliing uminom ng Tubig Talino. Tara, sama na, sakay na! Hatid sa inyo ng Department of Transportation dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Okay, nagbabalik si Ka Johnny po ito dito sa programang Sakay Na ng Department of Transportation. Balikan ko lang yun, kanina. Itong NSAR, bago tayo umusad, merong latest, yun palang NSAR na Tutuban, Tumalolos ay hindi 45% na natapos, kundi 76%. Sipin nyo, 76% progress na inaasahang matatapos o mag-ooperate na ang NSAR mula Tutuban patungo ng Malolos by end of 2027 or early 2028. Abangan nyo yan. So, punta naman tayo sa aviation, mga airport, pagkatapos natin pag-usapan ang privatization ng NAIA. So, balik tanaw tayo na last year ay nagkaroon ng 2 pang airport na na-turn over ang concession agreement sa isang private consortium. Ito ang Lagindingan at ang Bohol Panglao. Noong October 28 ay nagpirmahan ng concession agreement with Aboitiz Infracapital. At noon namang December 18 ay pinirmahan yung concession with Aboitiz para sa Bohol Panglao. So 2 airport yan. DOTR at saka ang CAAP ang pumirma. Parang ina-assign nila ang operations and maintenance ng Lagindingan sa Cagayan de Oro at ang Bohol Panglao. 2 airport, isa ang magmamanage, mag-ooperate, magme-maintain, ang Aboitiz Infracapital. Hindi po dyan nagtatapos. So, ang pagkakasabi ni Secretary Bautista, ang susunod dyan naman ay ang Iloilo at ang Puerto Princesa. So, abangan nyo ang mga susunod pang mga pagsasapribado ng ating mga airport para maging efficient at marami pang mga pasahero ang makasakay at marami pang mga flights, lalo na mula sa ibang bansa ang makapag-operate dyan. Hindi na kayo dadaan ng Manila, hindi para pumunta kunyari sa Cagayan de Oro o kaya sa Bohol. Maraming turista tayong inaasahan sa Bohol. At para ready na sila para tumanggap ng mga foreign tourists dahil papagandahin, papalawakin, imo-modernize na hindi lang yung physical infrastructure pati yung operations. Kaya't alam nyo, itong paghahanda ng mga airport natin kailangan kahapon ay meron akong
pinuntahang meeting para paghahanda sa ASEAN Summit. So, I think alam na ng maraming sa mga pamahalaan, ahensya ng pamahalaan na malaking paghahanda ang ating pag-host ng ASEAN Summit sa 2026. At halos lahat ng ahensya ng pamahalaan ay naka-alert na at kailangang maghanda. Ang pinag-usapan kahapon uy, gawin nyo na yung budget ninyo, mga kailanganin ninyong gastusin sa pag-host ng bansa para sa ASEAN Summit next year. Okay. Punta naman tayo sa yung masalimuot na road project. Naku, mamimiss ko itong si Yusek Andy. Siya yung napakagandang magpaliwanag, magdepensa ng Public Transport Modernization Program. Bagamat ito nga ay directly under ng LTFRB, ay napakahirap idepensa, ipaliwanag, lalo na sa mga maiingay na mga transport sector na hindi namin maintindihan bakit pa ino-oppose. Napakarami na sa kanilang mga hiling ang pinagbigyan. So noong December, hindi lang December, nitong nung April pala, na-extend na naman, 86% na po ang nagko-consolidate. At sa katunayan, 1,170 na local government units o kaya 73.5% na ang nakapag-submit ng LTPRP, Local Public Transport Route Plan. May kabuuang 1,591 LGUs ang buong bansa, pero yun nga, 1,170 na ang nakapag-submit ng LPTRP. Ano ibig sabihin nito? Pinaliwanag ko na rin ito noon. Kailangan yung mga transport group, yung transport cooperative, yung samahan ng mga jeep, mga PUB, ay pag-aralan saan ba sila dapat pumasada, anong ruta. Hindi po lahat malalaman maia-assign ng DOTR o ng LTFRB. Sa tulong po ng mga local government units, ang mga mayor ang nakakaalam. Dito sa ruta na to, kailangan nating i-assign ang isang transport group na malalaki, marami ang kanilang mga jeep o mga modern jeep nila. Sila ang magsasabi kung kailangan ay malaking jeep o maliit lang na sasakyan ang papasada sa isang ruta. Sila ang makakapagsabi sa LTFRB o sa DOTR ano yung mga i-assigned na route. Kaya merong Local Public Transport Route Plan. Okay? So, yun ay kasalukuyang nangyayari. Hindi po yan matatapos bukas o next week o next month. Nationwide ho ang exercise na yan. Pag natapos na yung route plan at saka ngayon natin pag-uusapan yung paano uutang, ilang units ang bibilhin, anong unit ang bibilhin, kanino kami kukuha. Maraming mga choices yan. So yun yung susunod na component. Pero nandito pa tayo ngayon sa LTPRP, yung pag-assign ng mga transport associations kung saan ruta sila dapat pumasada. At yan ay nakasalalay sa mga mayor, sa LGU para mabigyan, mai-assign. Para hindi sila nagkukumpulan sa isang ruta lamang. Okay? Puntahan natin naman ito. Last week ito, maingay yung EDSA busway. Sana ay ipagpatuloy ito ng susunod na Transport Secretary dahil napakahalaga nito at maaari pa itong pagandahin pa. Okay, balikan natin itong pag-uusap natin sa EDSA busway. At JC Santo Domingo, mag-standby ka na. Pagbalik natin ay ipapasok na natin ng report. Magbe-break ho ulit tayo. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naipasa ang isang mahalagang batas para sa Build Better More. Ito ang Republic Act No. 12066 o ang Create More Law. The signing of the Create More Act is a resounding testament of our commitment to make the Philippines the destination of choice for investments. Ayon kay PEZA Director General
Tereso Panga. We can now offer the most generous incentives package across ASEAN. Gawa nung pag-enact itong Create More sa administration ni President Marcos. So tayo na may pinaka-generous sa fiscal incentives. Kung sasabayan pa natin ito ng enhanced ease of doing business, which is yung din ang ginagawa ng PESA sa pamamagitan ng mga economic zones. Diyama ko na in ASEAN, we can be number 2 when it comes to FDI attractions. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Noong 2024, iprinoklama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang expansion ng West Cebu Industrial Park sa Balamban, Cebu na tinaguriang Shipbuilding Capital of the Philippines. 14,000 jobs na ang nailikha nito mula 1993 na nagbago ng maraming buhay. Ako po ay si Yuji Caminos Quizon. Nagtatrabaho po ako sa Chunichi Heavy Industries Cebu Incorporated. So wala pa ang kumpanya. Ako po ay isang conductor ng aming jeep. Nag-apply ko bilang welder cutter. Naningkamot, hantod na promote, umabot ng senior Juban leader. Napakalaking tulong ng kumpanyang ito sa aking pamilya dahil ako po ay nakapagtapos ng 3 kolehiyo, 1 psychology at 2 engineers. Ako po si Vernon Siblos. Nagtatrabaho po sa Chunichi bilang isang company driver. I am working for 29 years. Dahil sa trabaho ko dito, naparal ko ng mabuti yung 3 anak ko. Kapag tapos sila, yung panganay ko, dito pa rin nagtatrabaho, nasa maintenance. Tapos yung pangalawa, nasa EDP department. Tapos yung pangatlo, isang naval architect. Yun ang may pagmalaki ko sa kumpanyang ito na ipundar ko yung kinabukasan nila. Sa expansion, tsak na marami pang kwento ng pag-asa katulad dito ang mabubuo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malalayong ospital sa mga probinsya. Yan ang problema ng mga nakatira sa kabundukan. Pero dahil sa bagong programa ng Department of Health, abot kamay na ang hinihiling nilang serbisyong medikal sa pamamagitan ng Purok Kalusugan. Dito sa Ilocos Leyte, pangunahing problema ng mga taga-Purok ay ang regular na pagpapacheck-up. Pero dahil sa Purok Kalusugan Program, 2 beses sa 1 linggo kung sila puntahan ng mga doktor at nurse. Mayroon ding libreng check-up para sa mga buntis. Malaking tipid para sa kanila, lalo na sa pamasaheng aabutin sa 200 makapunta lang sa bayan. We shall never surrender even a square inch of our territory and our maritime jurisdiction. Hindi isusuko ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karapatan ng Pilipinas sa mga pilit at iligal na umaangkin sa West Philippine Sea. Sa bagong Pilipinas, itinatag ng AFP ang Territorial Defense Plan o Tatag Kapuluan upang lubos na mabantayan ang ating teritoryo at kaligtasan ng bawat Pilipino. Bahagi rin ito ng pagtitiyak na hindi mawawala ang presensya ng mga barko ng Pilipinas at iba pang asset para protektahan ang ating teritoryo at soberanya. This is a demonstration. Ayon sa Labor Force Survey ng PSA, mahigit 16 million Filipinos ang nabigyan ng trabaho ng turismo at ang bilang na ito ay patuloy na tumataas pa. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. Ang boatmen, tour guides, transport operators, tricycle drivers, pasalubong makers, weavers ay ilan lamang sa mga patuloy na nabibiyayaan ng maunlad na turismo sa pamumuno ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa maunlad na turismo, hindi lang bilang ng turista ang dumarami, kundi pati na rin ang mga oportunidad sa trabaho. The Marcos administration and the DOT aim to ensure that tourism in the Philippines will continue to open doors for the Filipinos. Sa bagong Pilipinas, lahat kasama sa biyahe tungo sa mas magandang buhay. Artificial intelligence is here at wala nang makakapigil. Takot tuloy ang ilan nating mga kababayan. Mawawalan ba sila ng trabaho dahil sa AI? May sagot dyan si TESDA Secretary Kiko Benitez. So one of the things that TESDA has been doing has been signing up with as many partners as possible who can help us create training programs specific to the AI transition.
we have IBM, no? But we also have Google, we also have Microsoft, right? We have Amazon and so on. So that we have the entirety of the trainings that our citizens need to upskill, no? Because this is really upskilling. So hindi ho sila mawawalan ng trabaho. Sa totoo lang, dadagdag pa ho ang kanilang sahod kung magpa-upskill sila. So TESDA is here to provide as many options as possible, including scholarships and certification, particularly in partnership nga with IBPAP. Sangasangang kaalaman tungo sa maunlad na kinabukasan. Ang ginagawang paghahasa at pagmumulde sa kaisipan ng mga kabataan. Maunlad ang isang ekonomiya, ang isang bansa, kailangan yung talent mo o yung talents ng ating mga kabataan ay mahasa, lalo na sa science, technology, engineering, mathematics, yung STEM education. Maging sa makabagong teknolohiya, kaya nating makipagsabayan. Ang mga tatayong haligi sa hinaharap sa ating lipunan, tinuturuan ng mabuti at tama sa musmos na edad pa lamang. Ganyan kami sa DepEd. Sakay na ng Department of Transportation. Balik po tayo sa programang Sakay na ng Department of Transportation at ngayon naman ipapasok natin ang kalagayan ng ating mga lansangan mula kay JC Santo Domingo. JC! Ay, good afternoon sa iyo, Sir Julie, at sa iyo mga tagatuloy ng DOTR Sakay na. Ang lagay ng ating transportation update, simulan natin dito sa mga relay. Dito sa LRT Line 2, nagsagawa po sila ng train operation report ngayong February 19. Ang number of trains running nila ay 8 at ang head nito ay 10 minutes. At dumagano'n po tayo sa may Toll Regulatory Board. Dito sa may Cavitex, heads up natin sa ating mga motorista. Ang toll plaza will be permanently closed to traffic starting March 1, 2025. Lahat ng sasakyan na dadaan sa Cavitex ay maaaring gumamit ng alternatibong ruta gaya ng Cavitex C5 Link Sukat Entry near Ninoy Aquino Avenue. Ayan po yung Kabihas ng Toll Plaza ay magsasarado po yan. At para rin po, simula sa Marso 15, balik na po sa cashless program o contactless toll collection ang mga pangunahin natin toll expressway. Ayon sa Toll Regulatory Board, magsasagawa na sila, kailangan magkaroon na tayo ng valid electronic toll collection device o ETC o RFID sa kanilang mga sasakyan para sa sticker at para hindi maabala sa pila na sa toll. At dumaganoon po tayo sa busway. Ito po, binabalita nyo kanina, Sir Julie. Good news sa ating mga motorista. Malapit ako magbukas ang bagong istasyon dito sa may SM North EDSA. At asahan natin sa ating mga motorista o mananakay na makomportable ang kanilang mga masasakyan dyan sa may SM North EDSA. At para sa mga katanungan, suwestyon o reklamo, maaari po kayong tumawag sa DOTR Commuter Hotline sa numero 0920-964-3687. At yan ang latest transportation update. Ako si JC Santo Domingo, Servisyong Daryl Pesado, always on the go. Ayan, JC binigyan kita ng palakpak Salamat. Bago sa akin yun Hindi mo sa akin sinabi kahapon yun So, merong sarado dyan sa Cavitex. Pagkatapos yun nga, hindi namin masasaksihan yung pagbubukas ng isa pang busway station dyan sa tapat ng SM North. At minsang nadaanan ko rin, napakaganda nung kanilang itinayong parang pedestrian footbridge. Hindi mo masasabing ang ganda
So, yun yung pinasinayahan namin ng Secretary about more than a year ago. Yan na, pasinayahan na yan very, very soon. Isa yan sa mga pwede pang gawin sa ating busway. Again, kaya napakahigpit ng SAIC dyan sa busway. Di ba? Tawag ko dyan ang kilabot ng busway, ang SAIC. Dahil gusto nating sumakay kayo ng bus o kaya ng MRT. Iwan ninyo ang inyong mga pribadong sasakyan, mag-public transport po kayo, makatutulong po kayo sa traffic sa EDSA. Kaya't papagandahin pa namin ang daloy ng mga bus dyan sa busway. At talagang lahat ng mga pasaway ay hindi makalalagpas dito sa mga enforcers ng SAIC. Alam nyo ba, magne-nationwide daw itong SAIC. Dito sa kanilang isa pang kampanya, akala nyo ang SAIC busway lang. So meron silang anti-colorum at padami ng padami ang mga yung lehitimong, yung legitimate na mga namamasada, lalo na itong mga UV Express, yung mga van. Huwag kayong tumangkilik ng mga colorum ng mga van. Yung mga legal na UV Express na van ay natutuwa dito sa mga operasyon ng SAIC dahil pagka nag-operasyon daw sa isang lugar ay lumalaki ang kita ng mga legal na mga UV Express dahil yung mga colorum ay nakababawas nga daw doon sa kanilang kita. So magiging nationwide dyan at yun ding paminsan-minsan ay napapansin ng ating mga traditional media yung ginagawa ng SAIC na random inspection ng roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan, lalo na yung mga provincial buses. Pudpud na ang gulong, may sira ang headlight, hindi gumagana yung fire extinguisher, marami pa. So nagra-random check po ang ating SAIC para siguraduhin ligtas ang inyong paglalakbay. At hindi nakikita, hindi napapalakpakan. Pero yan po ay tahimik na ginagawa ng SAIC na napakaraming mga pasaway sa busway ang parang galit na galit sa SAIC. Pero ito po yung mga iba pa nilang ginagawa. Ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC na nag-ooperate po sa iba't ibang lugar ng bansa para siguraduhin safe ho kayo. Alam nyo, speaking of safety, road safety, alam nyo ba si Secretary Bautista ay nagpunta sa Morocco? Alam nyo ba kung saan ang Morocco? Ako rin hinanap ko pa rin sa map yun. Doon po ay nagkaroon ng isang Global Summit on Road Safety. At kinuwento ni Secretary Bautista doon sa summit na yun ang ating mga iba't ibang mga hakbang para itaguyod ang road safety. Sinasabi ni Secretary Bautista na dalawang strategy yan. Una, siguraduhin kaya ng mga driver na magmaneho. Alam nila kung ano ang mga reglamento ng kalsada. Alam nila kung kailan sila hindi dapat humawak ng manibela. At ganun din, ang pangalawa is yung sasakyan mo ay roadworthy. Kaya nga meron diyang Private Vehicle Motor Inspection Program. Private Motor Vehicle Inspection Centers. Yun na ngayon ang mga itatayo. Hindi lang PETC, PMBIC. So, pinangalandakan ni Secretary Bautista na marami tayong programa para itaguyod ang kaligtasan, hindi lang sa kalye, pati na sa airports, sa tren, at saka sa mga seaports para malaman ng buong mundo ito yung aming ginagawa. At the same time, si Secretary ay nakikinig. Ano naman yung ginagawa ng ibang bansa na pwede nating i-adapt, gayahin, kopyahin dito sa Pilipinas. Yun ang iuwi ni Secretary pagka balik niya dyan sa Morocco sa Global Summit on Road Safety. Okay, pagkatapos ng break natin ay ipapasok na natin ang fun facts ni Kla. Okay, break tayo ulit. Ang bomberong Pilipino ay simbolo ng tapang at katapatan sa bayan.
Patuloy ang suporta ng administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatayo ng isang bagong fire station para sa ating mga bayaning handang magserbisyo para sa kaligtasan ng mamamayang Pilipino. Ang Office of the President, naniniwala ako na malaki ang kanyang tiwala sa SBMA at ang SBMA Fire Department ay lubos nagpapasalamat sa tiwala at pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapagserbisyo sa ating bayan. Kayo po yung makakaasa ng pagtulong at agarang responde sa panahon ng pangailangan. Handa laging umagapay ang Administrasyong Marcos sa oras ng sakuna. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Patuloy tayo sa pagdadagdag at pagpapataas ng kalidad ng ating mga ospital at mga specialty center. Pangako yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman, positibo ang pagtanggap ng mga kababayan natin sa Pampanga sa layuning maipatayo ang Clark Multi-Specialty Medical Center. Isang proyektong katuwang ang Clark Development Corporation at ibang sangay ng pamahalaan at pribadong sektor. Ayon kay Lailani, isang residente ng Pampanga, magiging mas accessible na ang serbisyong pang-medikal sa kanilang lugar. Very good kasi accessible sa mga tao. Sana lahat pwede makagamit nun. Mahirap ka, nasa middle class ka. Malaking tulong yun para sa mga tao ditong nakatira or karatig bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa na marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang akin pong posisyon ay Design Director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabago Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Balakid ang kawalan ng pera pang matrikula. Kaya naman solusyon ng Commission on Higher Education, libreng matrikula. Dahil po sa scholarship na to is meron pong mga kagaya ko or mga tao pong mas nangangailangan pa sa akin ang nakakapagtapos po ng pag-aaral. Siyempre, pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, makakapagtrabaho ka. Tapos kapag nakapagtrabaho ka, masusustentuhan mo po yung pamilya mo. Ang kanilang solusyon, iwas konsumisyon para sa iisang misyon. Ang makapagtapos ang bawat bata sa pag-aaral. So yung unang obstacle o yung unang dapat malagpasan sa edukasyon, yung tuition at miscellaneous fees, ay natanggal na yan sa napakaraming kabataang Pilipino. So ang susunod na challenge dyan, alam naman natin, hindi lang tuition ang babayarin, yung pang-araw-araw na gastusin, kailangan tutulungan natin sila. Hatid ng CHED, edukasyong para sa lahat. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. Bilang bahagi ng Mutual Defense Treaty, mas pinagtibay pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapaigting ng seguridad at regional stability. It is rooted in a long history, built upon shared values and strengthened by mutual respect as equal and sovereign partners. Sa Mutual Defense Board, Security Engagement Board, pinalakas ang kooperasyon ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command. Mabilisang promosyon sa mga gurong may puso at dedikasyon.
alay ng DepEd sa likod ng kanilang kahangahangang kabayanihan. Definitely, tingin ko, mas kokonti ang aalis dahil nakita nila may garantisado silang career path dito sa ilalim ng career progression. Under the direction of the President, gumawa tayo ng mga bagong posisyon. Isang paraan ng kagawaran upang ang mga guro sa pagtuturo ay lalo pang ganahan. Ganyan kami sa DepEd. Sakay na ng Department of Transportation. Okay, nasa huling yugto na po tayo ng programang Sakay na ng Department of Transportation. Bibilisan ko lang itong mga iba pang mga programa nating naka-ongoing. Nagpasinaya po tayo sa pagtatayo ng Taguig City Integrated Terminal Exchange, TCITX, na magiging mas maganda, mas malawak na katulad ng PITX, ang Parañaque Integrated Terminal Exchange. So ito po ay 5.5 hectares na kayang mag-accommodate ng 160,000 passengers kada araw, at 5,200 na bus, jeepney, van, etc. Susunod is yung MRT-7 na dapat ay magbukas yan December or fourth quarter of this year, 2025. So as of last December ay 74% na pong tapos yung proyekto. Susunod ay yung Cebu BRT, katulad to ng busway ng EDSA. So sabayan na ginagawa ng Davao Public Transport Modernization na mas malawak pa sa ginagawang BRT sa Cebu. At yung MRT-4 naman diyan sa kahabaan ng Ortigas. So maraming ibang proyekto pang nakasalang ang Department of Transportation, at naubos na naman ng aking oras, kaya't ako'y magpapaalam na dahil papasalamat ako ng marami sa aking team. Si Jane. Alam mo, Jane, yung pangalan mo, De Ocampo ka na lang, kasi pagka Jane Miller, parang meron kang asawang afam. Andyan din si Jezreel, si Marilyn, ang daming mga tumutulong, si Jono, si BJ Macam, ang daming mga tumutulong po, si JC syempre, at yung kanyang understudy, si Maki. Ikaw, inaasahan kitang magre-report ka rin, So maraming mga tumutulong para maisakatuparan itong programang Sakay na dito sa Radyo Pilipinas, at sana ay maipagpatuloy ito ng mga susunod na mag-handle, hahawak, mamumuno dito sa Department of Transportation. Sana ay mapalawig natin ito bilang matagumpay na tool para sa information at laban sa fake news. Yun lamang po, ito po si Ka Johnny Gesmundo ng Sakay na, nagsa-sign off po. Maraming salamat at magandang hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always